piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapamilya sa Panginoon, sa buong JCSGO family, sa buong bansa at sa buong mundo. Welcome po sa ating pong araw-araw na pagpapala. Ako po si Pastor RJ and special shoutout po sa lahat ng mga kabataan, sa bawat JCSGO champ na nanonood sa umagang ito, hapon man o tanghali, gabi, kayo nanonood o madaling araw, nagpupuyat ka ngayong mga oras na ito. At I believe na merong gagawin si Lord sa'yo as you listen to His Word and as we receive something from Him. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Patuloy mong bubuksan ang aming mga puso, ang aming mga isipan sa aming pagtanggap ng iyong salita. Thank you, Lord, for your word is a lamp unto our feet and a light unto our path, O God. Patuloy mong bigyan ng kaliwanagan ang aming mga buhay sa aming pagtanggap ng iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang title po ng aking pong isi-share ay Open Doors. You know, our battle cry, sinisigaw po natin every Sunday, no, yung ating battle cry about open doors that we will, our declaration that we will soar high through open doors. You know what? That ang ating pong Diyos ay nagbubukas ng pintuan, no, ng mga opportunities, ng mga pagpapala sa ating mga buhay. Remember po, na ang ating Diyos ay naghahanda, no, ng magagandang bagay sa ating mga buhay. No, when there is a promise, tandaan po natin kapag may ipinangako po ang Panginoon, if you received a promise from the Lord, believe it and receive it, no? It shall come to pass and it will be fulfilled in your life. Samahan niyo po ako sa ating pong haliging talata sa Revelation chapter 3 verse 8. Revelation chapter 3 verse 8 sa NLT version. Sabi po dito, I know all things you do, and I have opened a door for you that no one can close. Sabi po ni Jesus Christ. For you have little strength, yet you obeyed my word and did not deny me. Sa Tagalog po, sabi po ng Pahayag chapter 3 verse 8, nalalaman ko ang mga ginagawa mo. Alam kong mahina ka, ngunit sinusunod mo ang aking salita at naging tapat ka sa akin. Kaya't binuksan ko para sa iyo ang isang pintuan na hindi maisasara ninuman. Tinatanggap po ba natin ito? No? The Lord promises us, gives us a promise, no? That in our life, especially po, tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, no? Especially tayo po na sumusunod at nananampalataya, no? We are faithful to obey everything that God tells us. Remember this, ikaw na naglilingkod, sumusunod at tapat sa Panginoon, the Lord will open doors for you. Pero sa umaga pong ito, ay nais ko pong bigyan ng diin. I want to give emphasis. Paano ba natin malalaman kung ang pintuan na nagbubukas sa atin ay galing sa Diyos? You know, hindi po lahat ng pintuan na nagbubukas ay galing sa Diyos. We have to be careful, no? Especially sa mga kabataan, no? Sa ating mga young adults. Paano mo malalaman kung ang nagbubukas na pintuan sa'yo, opportunity, ay galing sa Diyos? For example, kung ikaw ay isang kabataan, paano mo malalaman kung yung taong babae, yung naliligaw sa'yo, ay galing sa Diyos, no? Paano mo tatanggapin sa buhay mo? Sasagutin mo? Pakakasalan mo? Or if ever merong career, you are praying for God for a certain career, nais mo ng trabaho, magandang career. Paano mo malalaman ko ang career na ito ay galing sa Diyos? Meron po akong nais i-share sa inyo na 3 bagay on how we can identify God open doors. Ibig sabihin yung mga pintuan na ang Diyos po ang nagbukas sa atin. Number 1, importante mga kapatid na malaman natin. Malalaman natin kung ito ay galing sa Diyos kapag ito ay tugma sa sinasabi ng salita ng Diyos. When it is aligned with the Word of God.
You know, any opportunity that comes from God will always align with His words, with His principles found in the Scriptures. Amen po ba? Importanteng malaman mo, alam niyo po, there's a certain point of my life kung saan gumawa po ako ng isang malaking desisyon sa buhay ko na I will resign sa isang trabaho na matagal ko pong pinag-pray at matagal ko pong pinangarap sa buhay ko. I used to work for the top broadcast network here in the Philippines. At sabi ko nung time na yon, I had this parang leading from the Holy Spirit that I need to quit, I need to resign to that company because one thing is dahil nung time po na yon ay nawawalan na po ako ng panahon sa Panginoon. You know, there comes a time na kahit linggo nasa trabaho ko, nagsushoot ako, no? Hindi ko na-handle ng tama yung oras ko na para sa Panginoon, para sa ministry. There comes a time na ako yung youth leader ng church namin, pero dahil sobrang busy ako sa trabaho, nawalan ako ng time sa mga disciples, no? Nawalan ako ng time with my prayer life, no? Hindi na ako nananalangin, hindi na ako nagbabasa ng Word of God. And then, during my devotion, meron ni-reveal sa akin si Lord na parang instruction kung saan kailangan kong sumunod at kailangan kong bigyan kailangan kong gumawa ng malaking desisyon sa buhay ko. And then, you know, it led me to a major decision in my life to finally surrender yung pangarap po na iyon. You know, it's very important that in every open doors or in any closed doors, sa mga nagsasara o nagbubukas na pintuan, importante po na kapag gagawa tayo po ng desisyon sa buhay natin, ito po ay dapat tugma sa naisin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Pangalawa po na senyales, no? Or paano ba natin ma-identify, malalaman kung ang pintuan ba ay galing sa Panginoon o ang mga bukas sa pintuan ay galing sa Panginoon. Malalaman po natin ito through the confirmation of our prayer. Kapatid, importanteng nananalangin po tayo, no? Hindi dapat basa ka lang ng basa ng Bible. No, ito kasi sabi ng Bible sa akin, no? Sagutin ko na daw siya kasi may nabasa ko dito sa Bible. Yes. Yes daw. Minsan ganun eh, parang minsan alam niyo po, minsan parang hindi tayo seryoso sa mga sagot ni Lord sa atin, sa mga buhay, sa sitwasyon natin sa buhay. At you know, it's very important to have confirmation through our prayer. The importance, very important po that we seek God's guidance through prayer because God provides peace and clarity when we seek Him. Importante po yun, no? Kapag gumagawa po tayo mga desisyon at when we enter through those open doors, nagkakaroon po tayo ng clarity at nagkakaroon po tayo ng kapayapaan sa ating mga buhay. And when we pray, no, it helps us to discern if an opportunity is truly from Him. And last po, na nais ko pong i-share sa inyo, ang kahalagahan po. Paano natin malalaman kung ang isang opportunity ba o ang isang bukas na pintuan ay galing sa Diyos. Pangatlo po is through wise counsel. It's very important that we seek advice from spiritual mentors or godly friends or our pastors. Because God often uses other people to confirm His will in our lives. Because, you know, minsan kasi, nagkakaroon tayo ng sarili nating interpretation sa salita ng Diyos, no? Sometimes we interpret the Word of God as something na, hindi, ito yung sinasabi sa akin ni Lord eh. Ito yung sinabi sa akin ng salita ng Diyos. But you know what? It's also very important na makinig po tayo sa mga taong magbibigay sa atin ng payo. Na payo po na galing sa Panginoon. At this point of time, nais ko po encourage ang bawat isa po sa atin. No? Kung ikaw ngayon ay binibigyan ng Diyos ng mga opportunities in your life, maybe that's a career, maybe that's a business na bubuksan mo sa araw na ito, sa linggo na ito, sa buwan na ito. No, you will start a new business.
Or some of you, you will enter a relationship. Some of us, no, tayo ay binubuksan ng, nagkakaroon ng bukas sa pintuan through some aspect of our life, no, to move forward, to move on. I want to tell you, before we go through or before we enter that door, una higit sa lahat, importante pong buksan natin ang pintuan ng ating mga puso, tanggapin ang ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay. In Revelation chapter 3 verse 20, sabi po dito ng Panginoon, listen, sa CEV version po, Contemporary English Version, listen, I am standing, the Lord Jesus Christ, ang nagsasalita po sa verse na ito. I am standing and knocking at your door. If you hear my voice and open the door, I will come in and we will eat together. You know, sa oras po nito, sa ating pong mananalangin, nais ko pong imbitahan po natin ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay, sa ating mga puso, and allow Him to take over, no, sa ating mga desisyon sa buhay. Now, when we make decisions, importante pong magpasako po tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Let us not only focus on finding open doors of opportunity in our lives, but let us also ensure that the door of our hearts is open to God. Amen. Tayo po'y manalangin sa mga oras na ito. Aming Diyos na dakila, tapat, at hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Aming Diyos na kumikilos at gumagawa ng himala sa aming mga buhay. Salamat po dahil alam namin sa mga oras na ito, O Diyos. Lord, patuloy mong binubuksan ang kalangitan, Panginoon, Lord, upang ibuhos ang iyong mga pagpapala, ang iyong mga pabor sa iyong mga anak. Especially, Lord, sa mga naglilingkod sa iyo. Especially, Lord, sa mga sumusunod sa iyong kalooban. We just pray, Lord God, that this day, Lord God, as you open doors of opportunity, of blessings, Lord, mga rumaragas ang pagpapala, Lord. Right now, Lord, we open our hearts. Sige po, lagay po natin yung ating mga kamay sa ating mga puso. Lord, we open our hearts to you and we allow you to take full control of our lives, oh God. Lord Jesus, you are powerful. You died on the cross to redeem us, to save us, Lord. At hayaan mo na sa buhay namin, Panginoon, we activate, Lord, the power of your resurrection, Lord God. At Lord, in every situations of our lives, oh God, you will redeem us and we will experience new life and greater blessings, Lord. Right now, mga kapatid, I speak blessing, I speak healing, I speak peace, and I also speak clarity. Kung sa oras na ito, naguguluhan ka sa mga desisyong gagawin mo sa araw na ito, sa buhay mo, I pray that the Lord will give you clarity in the name of Jesus, sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. And salamat, Panginoon, sa mga bukas sa pintuan. Thank you, Lord. Sinabi mo sa Malakay chapter 3, verse 10, Lord, as we also give our tithes, O God, Lord, we test you in this, Lord, and you will open the floodgates of heaven to pour out the blessings, Lord, that you have promised to us, Lord. Salamat, Lord. Patuloy namin tatanggapin ang biyaya at pagpapala mo sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. God bless us all po. Let's be excited to enter the open doors from God.